Hi mga ka-Rebelers ko, as I shared my first video po a while ago, and this is the videos I wanted to share with you about Sir James Abante and what are the other opportunities you will get aside from TikTok shop will entertain, aside from you will as an impulsive buying that you will get also, aside from you will not expect, you just watch the video po sana, pero you don't expect na you will buy the product po dun sa video na yon. So, here's the video that I wanted to share with you nga po as Sir James Abante during our Creativity Unleashing Creativity Seminar Work and Brand Collaboration Partnership po noong time ng last March 23, and he shared his knowledge about TikTok and who is he and who is Sir James Abante nga po. Actually, Sir James Abante, as I was saying po in my last video po, is one of the top 1 creator right now in TikTok shop po, and he's been featured in TV Patrol as he's been awarded nga po sa top 1 creator po. So, I hope you enjoyed the video and hope I could share you a lot of more learnings about this video as I share TikTok shop opportunities that you will get para po lalo na po sa mga wanted to resign and get more opportunities in social media. And also po, doon po sa doon po sa mga housewife po naglo-look po ng opportunities po while nasa bahay po siya. Hope you enjoy the video and thank you so much po for watching my video, and I hope you finish until to end so you will know more kung ano po ang pwede pong maibigay po ng TikTok shop po sa ating buhay po sa pang-araw-araw po. Not just po to entertain you po, but also to give you a lot of opportunities po, especially sa mga gusto po mag-start po ng business but they don't have enough money. Yun po, a lot of money para to have a capital, yun. So, ito po yung pwede ko sa inyo ma-recommend po sa inyo na pwede nyo pong pasukin na trabaho, business po. Like ang opportunity rin po sa TikTok shop po. Ano lang po, hard work lang po, patient and hard work lang po talaga pwede po na pwedeng gawin para mag-succeed po tayo. So, hope you enjoy the video and you please the video po. Thank you so much for watching, and I love you all so much. Just please like and share this video, and please continue to follow my Facebook page, Idol of Dating, and thank you so much, and I love you all so much. Thank you so much guys, I love you all. Bye, enjoy the video. Thank you. Well, in fact, totoo talaga yun kasi si TikTok shop is very, very different compared to Shopee, Lazada, and Shopify, and Facebook e-commerce. So, sino dito nahihirapan sa TikTok shop? Like, parang clueless kayo, paano mag-live, saan makukuha ng tao, ano yung mga tamang tao. So, it's the same platform, it's the same umbrella, but TikTok shop is very, very different. Just explain sa iyo mamaya. So, nag-live ako ng time na no, September 26, 2023, which is like around 6 months ago. For the sake lang na sabi ko, gusto ko lang magkaroon ng at least 1 million pesos worth of sale. Para magkaroon na ako ng rights ba na para magturo sa tao ng time na yun. Kasi how can I teach something na hindi ko naman talaga na-expect on my own? So nag-live ako ng time na yun, sabi ko, one and goal ko. And nagulat ako, naka 21 million ako ng time na yun. And with that single session, na hindi ako nag-live for the longest time. Like talagang bigla ako na nag-live ng time na yan. I already got the fastest growing GMV in the whole history of the whole TikTok shop. Can you guess how many hours is this? Anyone guess? 4 hours, yes. So this is only 4 hours, guys. Can you imagine? Like, I don't think that any platform in a sole business proprietor can give that sales. Even Lazada and Shopee. So, and then, yeah, I don't know 4 hours, sorry. So, and then, right after this session, nagulat ako na nagtapon ako agad through this session. So, next slide, please. Next slide. Ayan. So, sabi ko ng time na to, sabi ko, hindi ako live host. Nung time na sabi ko, hindi ako isang live creator. Sabi ko, I was always a businessman at the same as you. So, sabi ko, parang may mali, parang sabi ko, parang sobrang bilis. Sabi ko, paano ko na-achieve yung 21? Like, kahit ako hindi ko rin alam kung paano ko na-achieve. Kasi,
honestly, when you are doing live, when you're selling electronics, especially mga high-ticket items, hindi mo nakikita yung sales mo agad. You will always see it the next day. Kasi TikTok, nire-review ni TikTok yung mga buyers para maprotektahan din kayong sellers sa mga bogus buyers. So meron siyang ganun security measures. So usually, for example, out of like 100 orders na papasok sa inyo, mga 60 lang yung ma-approve, doon yung 40 mga cancel automatically, hindi na mapasok sa seller center ngayon. So, sabi ko, try ko siya ulit ng isa pa. Kasi sabi ko, baka champ, or baka may something lang na-bug na nangyari. And then, to-record siya next month, I was in the 10-10 super sale event ni TikTok ng time na yun. And nagulat ako na nabit ko yung top 1 record ko last month, which is 27 million. The same thing, 4 hours din po yan. So, grabe nakakabaliw siya ng time na. Sabi ko, okay, there's something going on here ng time na to. And then, next slide please. And then, very, very blessed ako since I'm iOS user talaga ever since. And super techy ako ever since talaga sa mga iPhones. Binuka ko ng iPhone to launch the iPhone 15 series sa TikTok Shop. So kung habang yung mga tao bumipila sa Power Max, sa Beyond the Box, etc. Ako naman, nag-live ako nung time na yun sa TikTok Shop. So ako yung nag-launch ng iPhone 15. And pwedeng sabihin ng tao na, James, kaya mo naman na-achieve yung 32 million, yung 27 million, yung 21 million. Kasi high ticket yung binibenta mo eh. Well, in fact, to tell you, before ako nag-start sa TikTok, super hirap at super baba ng sales ng mga electronics. Kasi bakit? People don't trust the platform that much yet that they're willing to spend 5,000, 10,000 peso on a single order through TikTok Shop. Like, people trust Shopee, Lazada when they are buying electronics already. Like, even 50,000, bibili ng mga tao. But sa TikTok Shop before, kilala ang TikTok Shop para sa mga 250 pesos na items, 500 pesos, yung mga bundle items na kumbaga. So, and, well, honestly, hindi po talaga madali magbenta ng high-ticket items sa TikTok. Kasi it takes a lot of credibility and trust para makapagbenta ka ng ganitong product sa TikTok. And, nagugulat ako ng time na to. Sabi ko, first time kasi actually talaga na nagkaroon ng iPhone sa TikTok ng time na to. And, surprisingly, ang pinakaunang na sold out, wala nyo. Ano yung pinakaunang na sold out sa iPhone 15 series ng time na yun? Sino mga sagot? Okay. Ang pinakaunang na sold out is yung iPhone 15 Pro Max 1TB. Yung pinakamahal. Which is, nasa 100,000 plus yung time yun. Sabi ko, grabe. Sabi ko, and that time, meron ako nakuha another title, which is the highest average card value in the history of TikTok as well. And then again, for the third time, back to back, nabit ko na naman yung record ko as a top 1 record holder, which again, highest average card value and highest GMV sales as of 2023. So, next slide please. Next slide. So, and then it keeps going on and going on hanggang sa tinanggap ko na okay, sige, isa na akong live creator, kailangan ko na talaga siyang panindigan. Kasi sabi ko, sayang naman, nandito naman na siya. So, yung kinukwento ni Sir Edmar kanina na you need to get out of your comfort zone, yun yung ginawa ko talaga yung time niya. Kasi hindi ko talaga in-expect na magiging live host talaga ako. Like, it's a total different persona whenever I'm in front of the camera. And then on 12-12, basically during mga campaign days, like 10, 11, 12, dyan po nagla-live usually. Honestly, ito yung mga pinakamahirap na ito yung mga pinakamahirap na time na mag-live o magbenta sa mga platforms. Kasi bakit? Kasi lahat ng mga brands, lahat ng mga hosts, lahat sila naka-boost, lahat sila nagbebenta at the same time, kalaban ka. So, noong time na to, actually hindi to 4 hours. I made it like 6 hours para lang ma-achieve siya. Surprisingly again, nabit na naman namin yung record ko for the past 3 months. And still, we claim the top 1 TikTok live host creator. Well, in fact, just in time, yesterday, nagkaroon ng annual event sa SMX Aura, which is the annual event of TikTok Shop. And they were blessed that I was awarded as the TikTok Live Superstar sa buong Pilipinas. So, ano yung Superstar Award? Basically, ito yung award na nakuha ni Rosmar last year. So, doon siya natin. So, next slide, please. And then, usually, ina-expect ng mga tao sa negosyo, January mababenta, tama? Mababenta? So, usually, pag January, bumabagsak yung sales kasi iniisip yung slowdown. Well, in fact, I think sa TikTok Shop, hindi yun yung case. Kasi, nung January, nag-live ako ulit. And, grabe, ito grabe, sobrang kakaiba to.
Nagbenta ako nag-live ako for the first time in January, and na-sold out ako in less than mga 15 to 20 seconds na sold out agad yung item na pili ko noong time na yun. And we managed to sell 14,400 units of cellphone in a matter of seconds noong time na yan. So, bakit ba sobrang bilis ng benta sa TikTok Shop? Basically kasi, imagine mo, a lot of you, like siguro times 100 yung tao dito, sabay-sabay ako nagbibenta, sabay-sabay ko pinopromote yung mga products ninyo. And this say yung deal talaga sobrang ganda. Mag-uunahan talaga yung tao. And I also create contents before I do live. So bago ako nagda-live, gumagawa ako ng mga contents para yung mga tao makapaghanda sila kung ano yung offer ko at ready sila para sa mga perang pababayad nila sa akin. And then, I got the title of the fastest selling phone as of 2021. Not only in TikTok Shop, but the whole e-commerce industry sa buong Pilipinas. And again, and right now naman, kung 2024 based naman, this is the current title record right now as of 2024. So next slide, please. So in just 6 months, I garnered more than 200 million pesos worth of sales, which is super extraordinary comparing sa mga experiences ko before sa Shopify, Shopee, and Lazada. Like, I don't think so na mabibigay nila sa akin ng ganitong klaseng GMV. So next slide, please. And at the same time, I have an all-time views of 265 million pesos. So probably kung nakikita niyo ako sa TikTok, alam niyo kung gaano ako walit sa TikTok. So next slide, please. So, I want to let you know, ano ba yung history of e-commerce sa Pilipinas? Para at least, sino dito mga hindi pa nag-e-commerce? Meron mga hindi nag-e-commerce. At ito, sigurado ako maintindihan nyo kung nasa ang place tayo, saan tayo nagmula. So, pamilya naman sa sulitdito.com before, hindi mo ginagamit, ibenta mo. Yun yung time na yun dati. So, dyan nagsimula basically yung ma-expose yung mga Pilipino sa e-commerce. And then nagkaroon ng OLX, Hashi Buy and Sell. Sino mga member? Hashi Buy and Sell. Okay yan, yung mga ka-Hachi dati, di ba yung mga picture nyo, pinapalitan naman ng Hachi badge. After ng Hachi Buy and Sell, nagkaroon ng Facebook Marketplace. Basically, Facebook Marketplace, ito yung copycat ng sulitdito.com, in-integrate na ng Facebook. After niya, nag-introduce si Facebook Ads. So, dyan yung Jurassic days ng Facebook Ads. That was around, if I'm not mistaken, mga 2015, 2016. So, wala pang business manager, wala pang ads manager yung time na yung post lang. After Facebook Ads, lumabas si Carousel, which is until now, relevant pa rin naman sila. And then, lumabas na sunod-sunod si Shopee, Lazada, and Zalora. And then, nagkaroon ng Facebook live selling. Naalala niyo yung mga mine. Diba? Yung mga nagbebenta ng mga magagandang sapatos, etc. Tapos, magko-comment yung tao ng mine, size 26, color orange. Tapos, yung manually, iba-backtrack mo yun. Sobrang haba ng proseso. Basically, Facebook live failed. Bakit? Kasi wala siyang infrastructure. Kasi we are in, mamaya i-discuss ko yun sa inyo. After Facebook live selling mo ba sa Shopify? So dito ako nag-focus ng time na to before bago ako mag-TikTok. So, gumagawa ko ng mga websites. For example, may bibenta ko isang product, gagawa ko ng 10 website. So, para ma-monopolize ko yung market, at the same time, hindi na pumasok yung mga kalaban. Kasi akala nila magkakalaban yung 10 website, pero hindi nila ako lahat yun. So, after ng Shopify, may introduce na si TikTok Shop. So, and I can still remember na yung days na na pumutok yung TikTok sa Pilipinas, pandemic. Sino mga napa-TikTok ng pandemic? Kasi wala na natin choice, lahat ng kaibigan mo nag-TikTok na eh. Ganun po yung nangyari sa akin. Lahat ng kaibigan mo nag-TikTok. Kasi ayoko talaga mag-TikTok kasi hindi ko talaga feel na, parang every time nakaharap ako sa camera, parang nawi-weirdo na sa sarili ko, parang hindi ko kaya magsalita. Sino bang kausap ko? Parang ganun, di ba? So pero nangyari kasi nung pandemic, parang lahat ng kaibigan ko nasa TikTok na ng time na yun. And then, tinry ko mag-TikTok. So, pero yung mga contents ko ng mga time na hindi nyo na makikita ngayon. Nakahit na lahat yun. So, di ba, sayo-sayo pa natin. So, nag-start si TikTok, basically, more on more on entertainment, pure entertainment, walang touch. That's why sobrang dami niyang na-attract na users agad. Kasi, hindi ka na bebentahan hindi ka na offer ng kahit ano eh. So, hindi mo mararamdaman na parang tinitake advantage eh. So, and then time na yun, sobrang dami mga creators na pumutok. Like most of the creators right now na sikat sa TikTok is hindi artista. Do you agree? Diba? So most of the mga TikTok creators right now is talagang nasa TikTok lang talaga sila. Sikat sila sa TikTok, hindi sila sikat sa Facebook. Yung mga sikat sa Facebook, hindi sikat sa TikTok. So ganun yung nangyayari right now. So next slide please. So to tell you right now, grabe tong TikTok eh. In a day, a TikTok user opens TikTok 19 times a day.
Can you imagine? 19 times a day. Ibig sabihin mo, business owner ka, you have 19 times per day na bentahan sila o i-promote yung business mo. Can you imagine that? Usually, pag traditional shop, one time lang per day or once a month na siya pupunta dito. Pag Facebook ads, kailangan gumawa ka. But with TikTok, since yung algorithm yung nakakaganda, you have 19 times per day na i-offer. Kung hindi ka nakabenta, well, I think sometimes you need to look into your marketing approach, yung strategy mo. Baka may mali. Kasi technically, 19 times a day is basically too much na for people to consider your brand. In an average, a person only needs to see your advertisement or your product 7 times for them to consider to buy, which can TikTok 19 times per day po yan. Kaya sobrang lakas po talaga yung TikTok. Next slide, please. TikTok users are more open to ads. Sino dito ba nakakita ng ads sa Facebook mo yung business swipe? Di ba? Inilagan yung ads eh. Di ba? So, kasi bakit? Kasi takot na tayo mas kami. Takot na tayo mabudol eh. Yung may nangyari sa Facebook. Unlike in TikTok, whenever people see ads in TikTok, they are more open. Actually, they are 80% more open compared to other platforms. Which is very, very healthy sa mga business owners katulad po natin. Next slide, please. Ito naman yung time na ni-spend nila sa platform negatively. So, in Lazada, they have a negative 51% last year. Shopee is negative 45%, and other website platforms is negative 38%. Can you imagine, like, this happens annually? So, ibig sabihin, bumabagsak talaga yung trend sa mga e-commerce platforms na to. So, like, it's like this eh. Like, ang dami yung tatanong sa akin, James, bakit nag-TikTok ka? Bakit iniwanan mo yung mga ibang platform? Well, bakit ako mag-focus sa platform yung pabagsak? Realistically, right? Next slide, please. So, ang TikTok is very, very well known sa impulse buying. Why? Even Facebook, impulse buyer din ng mga tao din. Kasi bakit? People go to social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc., etc., not to buy, but to socialize. Lagi yung tatandaan yan. People go to this platform to buy, not to socialize. So whenever you're tailoring your contents, whenever you're trying to create a strategy, whenever you're trying to sell, always think na impulse buyer yung mga market mo. Pag impulse buyer yung market mo, you need to deliver kung ano yung key points o yung mga touch points ng product mo for the next 3 to 5 seconds. Kailangan straight to the point, kailangan wala ka ng intro. Kasi impulse buyer mo ang mga tao sa mga platforms mo. Lagi yung punta ng tayo. Yan po yung pinakamali ng katangihan ng business owners at mga nag-invest sa TikTok shop or in other platform kasi masyado nilang ginagawa ng gimmick yung advertisement nila. Like may transition pa ng logo, etc. Like, walang pakailan yung tao sa gano'n. Lagi nilang pakailan, ano ba yung product mo, magkano ba yan? Ay, umuha ko dyan. So, kailangan ma-deliver nyo yung for the first 3 to 5 seconds. Kasi impulse buyer yung mga buyers nyo. Next slide, please. So, TikTok is focused on committed. Parang na ako spokesperson ng TikTok. TikTok is focused on continued development in Southeast Asia. So, ang good thing right now sa TikTok po is super focused po talaga siya right now sa Southeast Asia. In fact, Philippines is one of the fastest growing TikTok economy right now in whole Asia. Or according to report yesterday, which hindi ko lang nalagay sa slides na to, like, Philippines has contributed the top, I think, the biggest sales in the Southeast Asia for the past year. So, yun yung nakita ko slide kahapon. Next slide, please. So, ito yung malapit. Ito yung makikita talaga, guys, yung difference ng mga, no hate ako sa mga platform nito kasi nandiyan pa rin naman ako. But, ito yung average engagement rate versus video ratio views sa mga platforms na to. Simula na sa Twitter, pinakamababa, 0.05%. So let's say kung meron kang 1,000 viewers, siguro mga isa, dalawa, tatlo lang yung mag-engage sa'yo. Facebook being at 0.15%, Instagram at 0.6%, and surprisingly, TikTok at 4.24%. This is according to data statistics last year po yan. So kung meron ka 1,000, or let's say 1 million viewers, basically, you can expect maybe around 4,000 to 40,000 comments sa post mo. Yun yung ginagandahan sa TikTok. Which in Facebook, hindi mangyayari yun. Next slide, please. So, next slide, please. 81% of TikTok users discover new brands on TikTok. Pansin nyo, pag pumunta kayo sa TikTok shop, sino mga nakabili na sa TikTok shop? Mga nakapag-done checkout. Mga nakapag-done checkout, okay?
Pansin nyo sa TikTok Shop, most of the people, or most of the brands that you see is new. Hindi nyo nakikita sa Watsons, hindi nyo nakikita sa groceries. Kasi 81% of them discover new brands. Kaya actually perfect talaga ang TikTok for e-commerce business. Kasi like yung mga top products talaga right now sa TikTok talaga is basically yung mga hindi safeguard, hindi yung mga nakikita nyo sa labas. So usually mga bago na lang sila mga products. Next slide please. In 2023, there are only 30 million plus users sa TikTok. But right now, there's already 50 million plus. Actually, updated na to. Nasa almost 60 million na po siya as of now. In fact, no, kung i-compare mo siya sa population ng Pilipinas, we are nearly almost 50% of the population ng Pilipinas, which, to tell you, kung i-compare sa ibang bansa, tayo po may pinakamaraming TikTok users ratio versus population. Usually sa ibang bansa, 35% lang po ang TikTok users sa buong. Kung saan po 100 million, there's only 35 million sa iba. But sa atin guys, dahil nasa 120 million tayo, nasa 60 million, that's almost 50% na talaga. So, grabe yung Pilipinas sila. Social media capital, social media capital of the world. So next slide please. Next slide. Sige, balik tayo sa isang slide. Discuss ko to. So, ito na pinaka-advantage ng isang TikTok seller. Sino gusto maging TikTok seller? Like gusto bumenta. Dito mataas yung ayaw lumaman ng iba. Okay, sige. So, ang isang kinagandahan ng sa TikTok is meron po siyang tinatawag na probation period. This is actually a win-win situation versus you and versus the buyers as well. Sellers and buyers, no? So sa Shopee, Lazada, the moment na gumawa ka ng account, pwede ka na agad magbenta, pwede ka na agad mag-scale, pwede ka na agad makabenta ng 5,000 products per day. Etc. But sa TikTok, hindi po yun pwede. Pag gumawa ka pa ng bagong account sa TikTok, gumawa ka ng seller account sa TikTok, you only have a limit of 100 orders per day for the next 30 days. Bakit? Kasi TikTok wants to evaluate your account, wants to evaluate your brand. If reputable ba siya, at trustworthy yung brand mo. Pag napansin niya na medyo mas maraming bad reviews, let's say yung rating mo bumagsak ng 4.4, hindi niya i-upload yung account pa after 1 month. So, this also makes yung economy ng TikTok as a whole na protected at the same time at mas long-term siya. Kasi ito yung naging problema ng Facebook e-commerce at ibang mga e-commerce platform. Masyadong dumami yung mga budol masters, mga ganyan. So, with TikTok, pinoprotektahan niya rin po yung mga buyers. Pero right now, tuloy-tuloy nag-grow yung mga buyers ng TikTok. Kaya I really recommend na mag-TikTok. Next slide, please. So, alam niyo naman, Philippines, ang pinakamagaling magbasa sa buong mundo, tama? Sobrang galing natin. Kaya ako pumutok si TikTok kasi people don't read si TikTok. People watch and listen. Next slide, please. So, bakit nagkaroon ng Facebook Live before, pero bakit sila nag-fail? Bakit hindi siya naging effective? Bakit right now wala na nag-live masyado sa Facebook? Ang mga nagalit na naman ito sa Facebook, mga streamers, etc. Actually, pababa na rin yung lumilipat sila sa Twitch. But bakit ba nag-fail si Facebook? Number one, wala silang infrastructure. Number one, na yung advantage ng TikTok Shop versus Facebook is whenever you're watching something, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang website. Hindi mo na kailangan lumabas ng TikTok para tapusin yung checkout mo. Para tapusin yung order mo. Unlike kay Facebook, kung sakali naka-live ka man, kailangan mo bang after ng live, kailangan mo pang i-chat, paano kung hindi ka replyan? Paano kung i-bonus ka? Gets? And then everything will be manual. Ikaw magdadala kay JMD, hindi na bibigyan sa bahay mo. It's so, sobrang daming barrier ng Facebook ng time na yun. At the same time, wala siyang support. Wala siyang algorithm. Basically, wala siyang infrastructure. Number two, yun nga, parang it's very challenging for, like, let's say, meron kang 5,000 na tao nag-mine. Tapos, you're only one-man team sa business mo. Sa tingin mo, kaya mo i-back up yung 5,000 comments in one night? No, you cannot. Trust me. Next slide, please. So, TikTok not only address the concerns of buyers, but also resolve challenge just for sellers. Next slide, please. So, ano bang sinunod ni TikTok? Next slide, please. So, number one yung infrastructure. So, ang kinagandaan kasi yung TikTok, kaya nung time na way back March 2022, alam ko nang puputok talaga sa TikTok sa Pilipinas. Although hindi ako paniniwalaan nung mga time na yon, kasi inalok ko rin siya sa mga e-commerce, mga partners ko before, but they decided to stick on their own thing. So, ako nag-skill ako dito sa part na to. Tinanay ko kasi maging isang buyer. Like, sabi ko,
isa ng pinaka-challenge namin dati, naalala na nag-Shopify kami, is whenever a buyer goes to your platform or goes to your website, mag-e-enter sila all the time ng details sila, mag-i-email sila ng mode of payment. Kumbaga, lahat parang everyday na bibili sila nare-reset. And all of these processes, let's say 1,000 people are checking out, meron po yung tinatawag na drag. Yung drag po is, ito po yung mga tao. For example, nagtatype si, sir? Nagtatype si Justin ng pangalan niya, address niya, saka number niya. Bigla siyang tinawagan ng girlfriend niya. Sa tingin niyo matutuloy pa yung order niya? Hindi na. Yun yung problema ng mga platforms natin. Ang bagal yung process, sobrang daming obstacle. At isa yung sa ginawa ni TikTok. In just a matter of 3 clicks, guys, pag nanonood ka ng live, tapos na check-out mo. Kasi lahat naka-pre-save, lahat naka-auto-save, lahat naka-auto-fill. Bago ka man pumasok sa TikTok shop, automatically hihingi na po ng TikTok yung username mo, yung payment method mo, and whatsoever. Kaya everything na order ka, hindi mo na kailangan pagdahan yung mga bagay nila. Everything will be so fast and so easy. Next slide, please. So what did TikTok users grow? Because they want to be entertained. So, do you agree that TikTok is very entertaining? That's right. Iwas issues ko na Facebook right now, parang ano na siya, platform na siya Sian Gasa. Tawa kayo, nakikita-issue. Platform na po siya nag-issue right now, so medyo, for me, nagiging toxic siya somehow. Unlike in TikTok, medyo mas creative na right now sa TikTok, medyo mas fast-paced siya. Next slide, please. TikTok users come into the platform with or without the intention of buying. So, pupunta ako sa TikTok kahit wala siyang planong bumili. Every day yung 19 times a day. So, next slide, please. So, delivery to consumer. So, number 1 nga yung live selling. Yun yung mga diniscuss ko sa inyo. Number 2 is yung yellow basket. Sino familiar sa yellow basket? Yan. So, ito yung mga contents na nakikita nyo. Kung nagpo-post yung mga tao, nagpo-post, and even anyone of you can actually do this. It's very available and freely available to anyone sa TikTok. Once na, let's say, bumili ka nag-check out na sa TikTok. Sino nakapag-check out na sa TikTok? Sige ma'am, anong bibili mo sa TikTok? Mga skincare. Skincare po. Skincare. Let's say skincare ginamit mo, di ba? Yes, sir. What if yung skincare yung ginamit mo, kinontent mo lang siya, gumawa ka ng honest review, tapos kinabit mo yung yellow basket. Magkano ginastos mo? Thousands. So, alam niyo ba, pag gumawa kayo ng honest review sa TikTok, let's say bumili ka ng product, tapos ginawa mo siya ng content, you can be bluntly honest. Pwede mo sabihin na pangit siya, pwede mo sabihin na ito yung ayaw ko sa kanya, ito yung maganda sa kanya, pwede mo sabihin na maganda talaga siya. I guarantee, I will tell you, nabibenta ka sa TikTok. Number 1 lang pinaka-safe is mag-ROI ka dun sa nilabas yung puhunan. Sa pag bumili ko 1,000 pesos, I'm gonna tell you, ang taas na commission sa TikTok. Like 10 to 20% of the product, like isa lang mabenta mo, automatically 200 pesos na makabalik sa'yo. Just by adding a yellow basket to your content. You can make your content very organic, like ipatong mo lang sa lemesa habang nag-skincare ka, gumawa ka ng voice over. It doesn't need to be cinematic eh. Kahit na pangit yung camera mo, kahit na pangit sa'yo, mas gusto actually ng mga tao yung sa TikTok. Yun yung advantage ng yellow basket, which actually be business ko rin mamaya. So, number 3, algorithm. So, napakaganda ng algorithm ng TikTok talaga. It's very, very organic. Pwede ka rin mag-boost, but if you don't have the budget to boost, you can start with organic marketing. And number 4, yung content. So, ganda talaga ng mga content sa TikTok. Like, especially pag tumitingin ako sa US and sa China, doon ako usually kumukuha ng mga inspiration ng mga content sa inekit sa Pilipinas. So, sobrang galing talaga ng mga tao sa TikTok. Next slide, please. So, isa rin sa kinagandaan sa TikTok, dati sa, until now, Shopee Lazada, hindi mo kailangan ng corporate account, hindi mo kailangan ng DTI, hindi mo kailangan ng bank account na nakapangalan sa DTI mo to start. But in TikTok, guys, kailangan ko yun. Which eliminates a lot of scammers already. Like, do you think a scammer will create a business bank account na nakapangalan sa DTI niya? Hindi siya gagawa ng gano'n. Kasi isipin niya, hassle! Ano, trabaho niya, masyado naman sa loso. Balik na lang sa Shopee Lazada. Kaya mas tumukonti ito yung mga loko-loko dito sa TikTok. Next slide, please. So, saan ba nagsimula itong concept na to? Well, in fact, actually, way back 2016 or 2014, actually, buhay na itong concept na to. Pero, nakakatuwa lang na parang, or nakakatawa lang pala na after 10 years pa siya nag-start magtahin din sa Pilipinas. Well, in fact, ang nagsimula po nito is si Taobao. Sino pamilyar kay Taobao? China? Walang familiar. Si Taobao po basically is para siyang kalaban ni Alibaba.
So, siya talaga nagsimula ng live selling sa China before. Then, pumutok siya, and then doon po siya ginaya ni TikTok, which is si Douyin po. Douyin po para ng TikTok sa China. And then, technically, in-implement na yun sa TikTok sa mga ibang bansa. Next slide, please.